Usagmahing adlaw Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 17, 2025. Like suwatan po na sa mga atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Myla. Wednesday by Myla alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U-Aid Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U-Aid and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare, alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no, sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation, nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon, ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa itong mga kaigsunan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya na ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og uptake usab ang pangisip. Kumbaga uptake usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. O syempre available ng atong Mega Man Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee. Pwede na ang atong Mega Man Coffee. Available na ipangkuntana sa inyong mga butika. Og sukad kani adtong hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinakaepektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit.
Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipanguntahan na sa mga butika. Og nasayad ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, tino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino, ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Og syempre, akong pagtimbaya sa tanang mga suking tigpaminaw, kutob sa mabot sa atong CBN, of course, sa atong mga viewers, sa atong Facebook page, and sa atong YouTube channel. Ayan. Osmong ko standby, Myla, alang sa musuhat. Din siyempre sa atong tulaman nun, Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, ang istorya sa akong kinabuhi, ate. Tipikal nga from rags to riches. Natawo ko sa kabus nga pamilya. Ako o sa katawo nga gikan sa wala. Paingon sa kinabuhi nga puno sa grasya, ate. Tawag lamang ko sa pangalang Myla. 26 anyo sa Pangidaron, kasamtangang nanimuyo sa General Santos City. Ultimo lang nga ako maginikanan, ate. Akong papa o sa ka-laborer samtang si mama na aras balay gaatiman og nagbantay kanamo. Kugihan ang among amahan sa iyang trabaho, ate. Apan kugihan usab nga magbuhat og bata. Miabot mi og siyam kabuok, ati R. Halos walay pahuway ang akong inahan sa pagpanganak. Ako ang ikalima ug sa among siyam, ako ang masakiton. Kanunay lang kong mahospital na itong bata pa lamang ko. Ingon sa doktor, hina ko na kong immune system. Matag mahospital ko, ate. Magkautang-utang usab sila mama ug magsakripisyo ang among pagkaon ug ubang panginahanglanon sa akong mga igsuon. Wa ako naka-eskwela og kinder o grade 1 kay layo man ang among eskwelahan. Dili kaya sa kong lawas ang magbaktas, ate. Pag-abot na ako og 8 anyos. Natingala ko dunay may abot sa among panimalay nga magtiayon, ate R. Makita silang pamarog nga adunahan sila. Wala eksplanasyon, gipauban ko nila mama sa magtiayon. Ang ilang ingon, nga mauban ko kay patambalan ko. Pag maayon ako ilan ako ipapauli. Sa laktob pa or miuban ko, ate. Kay gusto gid kong di na ko magsakit. Para dili na po mabugatan ng akong ginikanan. Piot kayo akong dughan nga nanamilit sa akong maginikanan ng mga igsuon. Nakita na ko sila mga mata nga nasubo sila sa kong paglakaw. Gigakos ko nila o gihagkan.
Wa ko nasayod nga katuna di ay ang katapos ang higayon. Nga ako sila makauban ate. Samtang palayo ang sakinan. Hinay-hinay usab nga nawala sila sa akong pananaw. Dito na nako, wa kapog ni akong kaugalingon. Mihila ko ate. Dili na ko matago ang kasubo nga malayo sa akong pamilya. Apan akong giligon ang akong kaugalingon. Kay nagtuo ko nga temporaryo lang ang tanan. Ug sa dili madugay makauban ako pagbalik ang akong pamilya. Tungod sa kalayo sa among biyahe, nakatulog ko sa sakyanan ate. Wa na ko napansin, niabot na Amy sa balay sa nagbitbit ka nako ati R. Malalabay ako na matan. Naan ako sa kanindot kaayo nga lawak. Nakahigda og humok ka kama. Abi ko bagdamgura ang tanan ate. Pagkataod-taod may sulod ang magtiayon sa kwarto. Ang ilang pahiyom ang nagpagaan sa akong gibati. Milingkod sila sa kilid sa akong kama. Nagpaila sa ilang kaugalingon ate. Malumanay ilang mga tingog. Mama ug papa ko no. Ang akong itawag nga to kanila. Ni atong una maulaw pa ko. Nga tawagon silag mama ug papa. Apan kadugayan na anad na ko ate. Pagsulod na ko sa ilang balay, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Tanan bag-o na kanako. Nan ako'y kaugalingong kwarto. Nan ako'y nindot nga mga butang. Mura kong prinsesa nga nagpuyo og palasyo ate. Apan ginapangita nako ang akong kinabuhi uban sa akong ginikanan. Og sa akong maigsuon. Nagulat gihapon ko sa adlaw nga makabalik ko sa ila. Og makauban ko sila pag-usab. Tinuod ka na ate. Gipaatiman ko nilag mga nurse ug doktor. Gani, atimado kay ko. Mibalik ang akong lawas. Mi arang-arang na. Hangtod nga naayo ko sa kambalatian. Apan ate, nawadaan akong paglaom nga makita pag-usab ang akong pamilya. Ulahin na nga, nasahiran ko ate. Di pasagop di ay ko sa kong ginikanan. Tungod sa kong chronic anemia, di atong bata pa ko. Ug tungod kay way kapasidad ang akong tinuod nga ginikanan para mapatambalan ko. Nagdesisyon sila nga ila kong ipa-adapt sa dating amo di ay sa akong ginikanan. Gipatambalan ko sa nagsagop na ko. Hinungdan nga naulian ko. Wa ako'y pagmahay sa kumatuod nga ginikanan. Kaya nasayod ko nga nahimo lang nila kini. Tungod sa ilahang dakong pagmahal nga rin kanako. Wa man ko sa ilang kiliran. Apan, gihatag sa akong adoptive parents ate. Ang tanan nilang pagmahal ug pagpangga nga rin kanako ati R. Ila kong ipa-eskwela. Gisuportahan sa akong mga plano o pangandoy sa kinabuhi. Ligo na among connection sa usag-usa ate. Gibuhat nila ang tanan para mahatagan kog maayong kinabuhi. Gibuhat usab nako ang tanan para maging proud sila
nga di ka nako. Hangtod nga nakagraduate ko sa kurso nga Bachelor of Science in Business Administration ate. Major in Business Management. Human sa graduation, gihand over na sa nag-ampon nako ang pag-manage sa among mga negosyo. Dati gayon na 73 years old na si Papa. Samtang 71 na si Mama. Apan na kong pagsuway, ang mitagbo ka namo sa pandemic ate. Wala na ka-recover ang among food business. Apan ni Bloom ang among apartment ug house rentals. Mas nadungagan pa ang among mga units. Hangtod nga nakapatukod kog mga Airbnb nitong 2024. Or last year, ate. Sa diyan ni Panaw ang akong adoptive mother, namatay kini sa cardiac arrest. Gikasakit kay nako ate. Wa kini madawat ni Papa. Hangtod nga nagkasakit usab siya. Hinay-hinay nga gibigay ang iyang lawas ate. Og misunod siya kang mama. Sobra kasakit alang kanako ang ilang pagkawala. Bisan kano sa dili man labwan ang ilang gipakita nga pagmahal o pagatiman kanako. Dili man ako sila tinuod nga ginikanan apan sila ang gihimong instrumento sa kahitasan para masalbag ako kinabuhi. Sobra-sobra ang gihatag nila kanako ate. Ug utang nako kanila ang tanan, Ate R. Ate R, sa ilang pagpanaw, nabiyaan ka na ako ang tanan nilang katigayunan. Ang ilang pamana nga akong giampingan. Apan na yung pagsuway na usab ang akong giatubang. Mito nga ang nagpailang biological son ni Papa. Na siya'y proof nga anak siya sa akong adoptive father. Anak niya sa gawas ate. Buot niyang kuhaon ang tanang katigayunan nga naa sa ako. Akip ang tanan na akong hinaguan. Ang tanang properties ate. Nakapangalan pa sa akong adoptive parents. Gamit na ako ang apelyido ni Papa o sa akong birth certificate. Sila nakabutang nga akong ginikanan. Apan matod nila, wala ko giagi sa proseso ng akong adoption paper. Ang ako pangutana ate, mas naabay katungod ang anak ni Papa sa gawas? Kay kanako nga mo'y ilang giilang nga anak ni Mama? Nga mo'y ilang nakauban sa pila ka tuig ug nagpalambo sa ilang gibiyaan nga negosyo? Manginawat ko ate. Nga inyo kumatagan og legal advice kabahin sa konsuliran. Daghang kay salamat and more power sa mga programa. Sincerely yours, Myla. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat kanimo, Myla. Sa imo pabalangat imong swatang pa ni atong tulumanon. Sa Sincerely, Ate Arlene. Of course, kauban ko karon nga puna, Attorney Harold Hiniralaw. Attorney, maayo nga adlaw nga Huwebes nga na kanimo. Mayong adlaw pod Ate Arlene ug sa tanan nga naminaw ning atong Sibian
sa tibuok Pilipinas. Yes. Mayong hapon kanatong tanan. Yes. Okay, ang problema karon ni Myla, kinsa ba ang mas dunay katungod? Kini ba si Myla nga legally adopted? Batawa ba siya legally adopted? Well, technically kung gilargo siya sa pagkuan sa birth certificate ate. Oo. Since sa birth certificate ang nakabutang ginikanan ni Myla kato namang iyang supposed adoptive parents. Aha. So basically under the law, Oo. si Myla is a legitimate child yun. Kay kuan man siya kay legally adopted man. Yes, kung may tag legally adopted ati katutong ni agi og process. Pero kini kung ipresenta lugar bali ang birth certificate sa court, Okay. masatagan og credit sa court ang birth certificate nga si Myla is a legitimate child. Okay, wala ba yung mga instance nga pwedeng mapeke ang usa ka birth certificate? Daghan instances ati nga pwede mapeke ang usa ka Oo. birth certificate. Oo. Pero ang ato ang balaod napoy remedy nga giingon na nga pwede nga ipa-cancel ang birth certificate kung fictitious kung fraudulent ang paghimo ni ini. At of course pwede gid siya nga ma-cancel no by pero- a court proceeding. Pero in this case ate, kung gusto sa katong nito nga biological son, Anak sa gawas. yes, sa katong adoptive parent, kinahanglan niya i-prove una na siya ang anak, and he must show beyond the cavil of truth no nga he must Anak show siya. nga Doon siya na ang siya anak. birth certificate nga nakabutang nito father mo tontohan na. Yes, nasa birth certificate, and kumpara kang Myla, kung wala siya mapakita nga birth certificate, compared kang Myla, mas naay dakong katungod si Myla sa mga properties na gibilin. Granting attorney nga dunay nakabutang nito nga ang amahan siya sa likod sa birth certificate nakabutang father mao gitong adopted father sab ni Myla. So unsay laban ini? So ang mahitabo tungod kay si Myla, anak man pod, no? Via birth certificate nga iya pong ipakita. Aha. Og anak pod to katong bag-o nga nito mga biological son. Okay. Ang mahitabo is tunga sila sa property. Ato nga sila sa property. Yes. Dili ba mahitabo nga pananglitan conjugal property sa magtiayon? Half of the property maadto ka Myla, ang kang sa iyang papa nga half tungaon nila magsuon. O da pwede. That is on the presumption nga legitimate ang duha. Both si Myla og si katong ni tunga nga anak katong lalaki. Okay. Pero kung illegitimate gani, like outside of wedlock, giila siya nga anak pero illegitimate, then mas mubo og share katong katong nitong nga lalaki, no? O, so dili Anak sila nga lalaki. magtunga? Dili sila magtunga ate. Okay. Ang ako pati pasabot attorney inani. Di ba sa conjugal property, Okay. ang bahin automatic man na tunga sa asawa o sa bana. All right. Ba? So 50% sa property ato sa asawa. So automatic ang katong sa asawa maato na kamayla. Okay. Then the other half motoy Motoy tungaon tungaon ni nilang duha. Yes, I see. correct, So correct. dito na sa katunga ang tagaan ni Myla og share katong anak sa gawa sa iyahang adoptive father. Yes, correct ate. I see. And that would go nga ang share sa illegitimate children is just 1/4 of the entire estate. Okay. So, klaro na siya. Kung pananglitan, doon na siya ika-prove nga siya gyud anak gyud siya Yes. sa gawas atong namatay. Pinaka-best evidence is ang birth certificate or nabay public document nga gi-execute ang iyang parents or na siya mapakita nga proof of filiation. Pero kung wala gani ati R, then mayon lang siya nga, oy, ang akong dugo is mo man gyud ni blood by blood man gyud. Okay. Doon na So, tayo mga wala pa higala attorney nga, yun ana ang situation, no? Doon na siya, tawag nga second family. But ang nakabutang gyud sa birth certificate is siya ang father. So, di modo, kung simbako siya mawala, ang katunga madto man sa iyang wife. So, ang katunga mabahinan gid iyang mga anak kay nakabutang man didto nga Siya man ang gid father. amahan. Yes. Okay. So, kini siya para ni sa mga babae nga nabuntisan, dapat ibutang gid didto ang ngalan sa amahan. Pero kung di ba kung ibutang ang ngalan sa amahan, kinahanglan mo perma sa birth certificate? Yes, ati R, kinahanglan gid nga mo pirma, otherwise dili gyud pwede nga mangani ang pagdala sa apelyido, kinahanglan nga i-acknowledge dito sa birth certificate. Nonetheless, kung pananglitag wala nakapirma dito sa birth certificate, even if pwede raman nga mag-execute ang katong lalaki kung pananglitag pag-abot sa panahon iha ng ilhon, AUSF, authority to use surname of the father, and affidavit of acknowledgement of paternity.
I Pwede see. ra. So ang buhaton sa babae, panalitan wala nakasign dito sa birth certificate, maghimo siya again og Mo-demand siya sa katong Lalaki. nga, oy, wala ka nakapirma sa birth certificate sa Sa bata. bata. Labi na kay ini nga mga panahon, murang nagtago-tago ka kay nanganak ko. oh, So, pwede ba ka maghimo og affidavit of acknowledgement of paternity? oh, I see. So, imong gi-acknowledge ang pag-ila So aning dapat bata. ingon ani doon ako kini within the sa circle. Kini siya bali naanakan no. Naanakan siya usa ka new attorney. Ang nahitabo giatiman siya dito siya gipaanak abroad para nga dili mahibawan sa family nga doon na siya naanakan no. This is kanang real gid nga nahitabo no. And then dito sa gawas dito siya gianak sa Hong Kong, and then pag uli diri giatiman siya every week kitagaan siya 7,000 Okay. para sa bata. I mean, arangan ang lalaki. So, kita ka siya 7,000 a month, a week. So, di modo in 1 month, makadawat siya mga 28,000 more or less. Oh. Okay. Hangtod nga, namatay ang lalaki, wala na siya matagae o allowance. Pero, tung buhi pa, abundak siya. Wala siya kasagang nga mamatay ang lalaki so wala na suporta para sa iyong anak. Pangutana, mahimo ba ito ebidensya ang mga pictures nila sa bata nga pwede ko mo claim sa kanang kabdangan sa papa sa kong anak nga babahinan siya para sa iyang future kay wala to siya nabutang sa birth certificate pero doon mga picture nga siya amahan hangtod gi anak dito sa hospital sa Hong Kong gipadako di may mga resibo sa mga gipadala through kanang MLWL or Palawan nga mo ni iyahang sustento. Mga gikan ni sa iyahang nga gisustento sa bata. So di ba to enough nga proof para makabahin ang iyang anak sa unsa man nga naa sa iyang pamilya nga nabilin? Okay, Ate R. No, unang-una, the best proof of filiation is a public instrument, yun siya. It could either be katong affidavit acknowledgement of paternity or katong sa likod sa birth certificate, which is also an So affidavit. wala man to katong likod Wala sa man birth tong certificate. Wala duha. man to gibutang nga siya ang father no kay murag syempre para sa yapong safety sa laman niya gibutang ang pangalan niya siya amahan but naay ebidensya nga gasuporta gid siya sa iyang anak. Di ba to pwede magamit? Pwede na to magamit, Ate R. Ang katong kuan mga picture. Yes, mga pictures. That is what you call as other proof of filiation. I see. Mga pictures na nagdako or ni-attend ba ka dito sa kuan sa graduation, no? Oh, okay. So, kanto siya proof of filiation na siya. Nga iyang amahan, anak. iyahag yung anak. Okay. Pero it is not the best. I Okay. see. Ang picture Meaning, if i-refute na siya, lisod siya makabarog, no? Like for example, okay, nakay picture, nakay mga proof nga gapadala si daddy, example lang, no? Pero nakoy birth certificate. I see. So diha medyo madihado gyud. Kinahanglan gid ay sa babae. Kinahanglan bisan og dili ka kasal, dapat ibutang gyud ang pangalan sa amahan sa birth certificate. Yes, Kay kung unsay mahitabo, at least maka-claim gyud ang katong bata. Oo. kay sagad ba gyud sa mga biktima, labi na kining mga kuan bitaw mga pinaangkan. Wala gyud madawdaw kung panalitan mawala ang amahan kung dili gid mabutang ang ilahang name sa birth certificate. So kini para ni sa mga tanan nga mga single parents at TR no nga naminaw karon no. Of course, sakto kayo nga gipaluyon ni sa swerte party list na Yes. solo parent gid ang atuang Yes. atuang advocacy. So kadto moto ang atuang buhaton. If ever wala gi-recognize dinha sa imong birth certificate adtuan na ang inyong mga minahal kaniadto sa kinabuhi o papirma og affidavit of acknowledgement of paternity o AUSF, affidavit to use surname of the father para dili na magduha-duha kung kinsa gyud ang amahan sa inyong mga anak. Yes. So gwapo siya nga gwapo siya nga idea o kaalam para sa itong mga sukintig paminaw. Ilabi na sa mga dili kasal. Kay musugot sa dili daghan kayo karon ang dili kasal o nga wa na plano mapakasal kay di na gusto mahigtan. Yes, But no? again, oo. Si Abi, no? Si Abi katong asawa ni Elias. Na sila pila ka anak, duha ka anak. So Isa lang man siguro? isa ra. O sabay ito nga lang sila. Apollo ba to? Oo. So si Abi kung naminaw man galing ka karon, ipailan na kay si Elias is a rising star, no? Yes. Dapat nakabutang sa birth certificate nga
Or basi magpakasal ra ni sila. Yes. Kay, Hopefully. Katong ni attend o graduation si Elias sa Saya. iyang manager. Murag dili gito siya matawag nga proof of affiliation. Dili gito. Pastilan. Anyway, again, gwapo kayo na nga discussion, attorney, para sa itong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga illegitimate child. Dapat nakabutanggid ang pangalan sa amahan dito sa birth certificate para kung unsay mahitabo doon nagyutay madawdaw ang inyong anak panahon kung mawala ang ilang papa. Roger and that Ate Arlene. Maniguro na lang kita daan dili sa ato para sa atong kaugalingon, kundi para sa kaugmaon sa atong mga anak. Yes. Pero as much as possible, kung pwede na lang, maghimon lang yung bata nga kada bang tungod kay nakasal na. Dili na lang yun ng out of wedlock. Lagi. Luoy gid ang bata at the end of the day, sila gid ang mag-suffer. Anyway, daghan salamat, attorney, sa imong time. Basi na pa kay kasulti sa itong mga sukinti paminaw. So thank you Ate Arlene for having me here. Daghan salamat sa HMPC ug of course sa atong Swerte Party List. Yes. Daghan kayong salamat ug kini na lamang si Attorney Harold Ray Bimboy Hiniralaw. Ug padayon mo paminaw nining programa nga walay laing nagalon kundi ang balaod, walay laing giya kundi ang konsensya, ug walay laing tinguha kundi ang pagkabot sa hiniusa nga hustisya. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Thank you so much, Attorney Bimboy Gerald Hiniralaw, alang sa imong maayo kaayo nga mga pagpasabot. But anyway, maayong hapon kang Maylang, atong letter sender karong hapuna. Swerte nga matawag ta nga medyo dunay gamay kasama pa. But in general, swerte ka, Mayla. Tungod kay napunta ka sa mga buutan nga magtiayon nga nag-adapt nimo. Og walay laing intention kundi ang tabangan ka lang sugad sa bata ka pa, giusab ang imong kinabuhi og dako na kay na nimong pasalamatan. Tungod kay sobra-sobra ang grasya nga gihatag na kanimo. Hinaot unta nga mamet nimo imuhang tinuod nga mga ginikanan ug mga igsuon after ni ini karon nga sitwasyon. Ang pangutana mo usay angay buhaton, well nahisgutan naman namo ni Attorney Hiniralaw, kinila ko masulti nga na kanimo. Ang tanang butang nga miabot sa imong kinabuhi angay nimong pasalamatan. If tinuod gyud nga anak sa imong adoptive father ang nagpaila, well na-mention naman ni Attorney nga doon na siya bahin, ihatag kaniya ang para kaniya kung tinuod nga anak gid siya tungod kay deserve pod niya nga modawat. And ikaw isip nga legally adopted gyud mao gyoy acknowledge nga anak, mao'y mo pahimulos sa mas dako nga portion sa kabilin sa inyong ginikanan. So kana nga mga butang angay nimong pasalamatan tungod kay ikaw na mismo ang gaingon gikan sa walang-wala, grabe ang blessings nga maabot nga na kanimo. And I know more blessings pa ang moabot kung wala kay taong napasakitan and ihatag nimo ang para sa igsuon nimo, matawag tamang yung isuon kung anak gid siya sa imong stepfather or sa imong adoptive father, Mayla. Again, thank you so much sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon ug manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaron. Pwede stand by karon taod-taod alas sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, salamat. Bye-bye. I love you all.